Hello po, magandang araw po sa inyo. Ako po si Staff Sergeant Noel Saison, retired Philippine Army, 24 years in service. So nandito po tayo ngayon para bigyan po kayo ng kaalaman, lalo na sa mga kabataan, kung paano po mag-apply sa Philippine Army or enlistment as a candidate soldier. So, kailangan po natin ang unang-una sa lahat ay magkaroon po tayo ng number one, kailangan po ay Pilipino po tayo. Born or naturalized citizen po. Pangalawa, kailangan 17 and 22 years old. At least 5 flat or 152 centimeter, but not more than 6'4", 193 centimeter. Meron pang sobra, point lang yan, 0.004 centimeter. So kailangan po ang tinatawag na have a good moral character. Kailangan maganda ang karakter mo. Kasi requirements din yan. Kasi mag-i-issue ng ganyang moral character mo, yung barangay, then city mayor, may tinatawag na mayor clearance, na ikaw talaga ay nasa mabuting tao. At kailangan po ikaw ay single, binata, at never been married, hindi na pag-asawa, hindi na ikasal, or may anak po sa labas. At wala ka po ikaw na tinatawag na criminal case o meron kang kaso saan mang husgado or sa pulis, barangay ba? Kasi sa requirements din po yan, mag-i-issue po sila ng criminal record mo. May criminal record ka ba? Hingyan ka ng police clearance, tsaka NBI clearance. So, nandiyan na po tayo. Pagkatapos mo ng requirements, punta na po tayo sa tinatawag na physical examination. Kasi tatlo po yan eh. Kailangan natin ng requirements, tapos medical examination, and physical examination. So requirements pala sa education attainment nito is kailangan at least K-12 graduate ka, senior high school. Kung hindi man, at least tapos ka ng technical course or vocational course. So guys, yun ang unang requirements. So dito na po tinatawag na exam, written exam. Ito tong written exam, ito tinatawag po na APSAT. Sa panahon po namin ay ang tawag dyan ay AAPGCT or Armed Forces of the Philippines General Classification Test, APGCT. Pero dito po sa panahon ngayon, medyo na-flip na bago na-upgrade. So, APSAT ang tinatawag na Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. APSAT, Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. So, kailangan pa may pasa po niyan. Kung sa officer, at least 81 to 145 average. So, mag-concentrate po tayo sa candidate soldier kasi enlisted man ako. Sa enlistment, candidate soldier, at least above average is 55 to 70%. Kailangan makuha mo yun. Pero kung hindi talaga kaya, na passing grade ka lang, so passing score mo at least 45 to 54%. Pag bumaba ka po niyan ay fail ka pa, hindi ka na pasa, so kailangan mo na mag-retake. So ang retake niyan is after 6 months. So nagbibigay po niya ng exam niyang APSAT, yung mga Army Recruitment Center, kung saan ka nag-apply. Pero itong aptitude test is covered po nito ang whole EAP. Ano po yung whole EAP? Tinatawag na Armed Forces of the Philippines kasi 3 branch of service ang Pilipinas.
tinatawag na Philippine Army, Hukbong Katiyan ng Pilipinas, Philippine Navy, Hukbong Pandagat ng Pilipinas, at Philippine Air Force, Hukbong Panghimpawid ng Pilipinas. So yung kung saan ka mag-a-apply, yung aptitude test mo, na hindi pa nag-i-expire, pwede mong gamitin yun. Honor po yan sa 3 major service. So, proceed na po tayo sa medical examination na po tayo. Tapos na po tayo sa, sa written examination. Sa medical examination, kailangan po na yung dental. Ay ako, kailangan ko kahit kulang ng ngipin ko kasi retired na ako. Kailangan buo. Ewan ko lang kung nire-record ba nilang pustiso. Pero sa aming panahon, talagang original ang ngipin. Walang pustiso. So, kailangan pa rin ng neuro test. So, alamin ng neuro kung sounds and stable ka ba. Baka medyo diferensya ng konti, pag-iisip. So, you're not stable of your mind. Kailangan stable po. So, kailangan din ang pinakalas niyan sa medical examination is ang general physical. Ang general physical po ay, ang composition po niyan ay kailangan makapasa ka ng buong katawan. Kasi kailangan dyan ng tenga, papasok ko ng ENT, eyes, ear, and nose, throat. Kung tama bang pandinig mo, okay ba? Mata mo, maliwanag ba? Malinaw ba? Then, ilong mo, then tinga. And then, echocardiogram, yung tinatawag na echocardiogram, ECG. Yun, titingnan yung heart mo. Yan. Lahat-lahat na yan, nadaanan yan. Ang pinakalasan yung maghuhubad ka na. Nakailera kayo, isang team. Maniwa, pito mo na. Pasukin sa kwarto. So, minsan matiming kayo, nababae ang doktor. Pero huwag kayo mag-alala kasi military hospital po yan. So, mga doktor dyan, mga official captain, major, yun po magtitingin sa inyo, pahubarin kayo. Titingnan yung dalawang bayag mo kung tama ba, hindi ka ba lus-lus, meron ka bang mga diseases, patalikurin ka, patuwa din. Titingnan yung kung may almoranas ka. Pag nakapasa ka po, so clear. So nakapisto ka na. So ang pinakalas po niya natin yung tinatawag na physical examination. Ito kanina, medical examination. So tapos na tayo sa number 1 na requirements. Tapos medical examination. Number 1, written examination. And then number 2, medical examination. Number 3 is physical examination. Ang daming examination, no? Hindi po basta-basta mag-apply. So, ang physical examination ay kailangan mo ng physical talaga. Physically fit ka. So, dadaan ka ng pull-up. Yung pull-up po yung ganito, yung mag-pull up ka sa civilian, ganyan mag-pull up civilian. Ito baka, ito akit ka, gaganon ka sa ito, 1, yan. Yan po sa civilian. Pero sa army, hindi po ganyan. Babaliktad po ang kamay, hawak, ganyan, no? Ganyan, no? Angat ka, kailangan straight ang katawan mong body. So, ang passing grade niyan, nung nag-training pa ako, is 7 pull-up ang passing grade. Pero, pag nag-training ka na, rigid na ka, mayroon ka na ng sa likod, mapsak. Mabigat na yan, lalo mabigat yan. Pero hindi na problema kasi practice ka na sa training mo eh. So, kailangan mo din ng makapasa sa push-up in 1 minute, kung ilang makaya mo. Makakuha ka ba ng 50 per minute, mas mabuti. Sit up, ganun din, per minute din. Kung nire-require pa ng inverted crawl, mas better. Hindi matutunan ka paano mag-crawl ng pabaliktad. By minutes din yun. Then ang 3 kilometer run, ito ang pinakamahirap. Kailangan naka-practice ka, lagi kang nagja-jogging sa umaga at sa tanghali para kaya mo. Kasi minsan matapos ka ito, pagod ka na nito, tanghali na ito matapos. Minsan mga alauna na, wala pa kayong tanghalian yan. So, talagang pagod ka na. Kailangan, sa panahon namin, ang passing grade is 12 minutes sa 3 kilometer. Takbuhin nga 3 kilometer, pabalik.
Pag nakapasa ka, congratulations. So mag-undergo na kayo, bibigyan na kayo ng advice kung kailan kayo mag-take out. Then kailan kayo mag-undergo na ang tinatawag na rigid training na. So yung rigid training na yan, 12 weeks po yan, 3 months. So yun, by week, kada 1 week is meron kong schedule ng mga lecture ninyo, mga basic military training. Iba pa yung rigid training na sa mga tinatawag na Scout Range Orientation Course, Jungle Warfare Operation Course, iba na po yun. So sunod na po natin na content yun. Paliwanag ko sa inyo kung paano. Ang importante po, basta kayo ay mag-apply sa pagsundalo as a enlisted man or candidate soldier, kailangan po ay physically fit and mentally fit po kayo. At ingatan nyo po nung karoon kayo ng record, criminal case, administrative case, kahit anong trial court or mga police station o barangay, kailangan clear po sa record niyo. Kasi may kaparoon po ng background investigation yan or BI. Pupuntahan mo, taga saan ka ba, ano ka ba, sa area mo, sa barangay mo. Ang mismo mga intelligence army ang pupunta sa area, i-verify ka. Yung tinatawag na background investigation. So, yung proceeding natin sa ating educational ngayon, sa pagbibigay sa inyo ng paano mag-apply, naibigay ko na po sa inyong lahat. Sana po ay meron po kayo natutunan o napakaroon kayo ng idea. So sa sunod, gagawin po natin ng content kung paano ang procedure ng training sa loob ng 12 weeks, kung anong ginagawa ng mga nasundalo na nagtitraining doon sa loob ng kampo. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you very much. Good evening.